Hello po mga kalinga. Panibagong reaction video na naman po ang ating matutungayan sa araw na to at balik reaction nga tayo ngayon, no? Medyo matagal-tagal po akong hindi nakapag-reaction, no? Ito po ang ating reaksyonan ay syempre ang isa sa mga upload video or charity vlog po ni Kalingap Dan. At syempre po ito ay isang itong reaction video na to ay medyo naantig din po ang puso nating lahat. Ito po yung kwento ni Patrick, no? Kung sa mga hindi pa po nakapanood ng vlog ni Kalingap Dan tungkol kay Patrick ay tara panoorin po natin ito at ating re-reactionan, konting reaction lamang. So kung mga kalinga, welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon nandito tayo bisita na rin si Patrick at meron tayong iaabot ng mga tulong na nagbigay para sa kanya at napakarami po nito. Grabe. Si Patrick magugulat dito sa ating ibibigay para sa kanya. So ngayon nandito po si Patrick sa isang bahay po kung saan siya ay gumagawa, nag-construction daw siya. So nandito siya para sa sideline habang wala siyang pasok. At wala Patrick. Ayan. So, yun na nga no, mga kalingap. Ito po si Patrick po ay isang estudyante. Actually, ano to siya nursing student kasama ni Joy, no? At hindi po ako nagkakamali. Si Patrick din po ang isa sa mga nag-refer kay Dr. Lab, doon kay Beyonce, no, si Patrick. So ito si Patrick, isa siyang nursing student. So ngayon, bakasyon, walang ginagawa. So ang naisip ni Patrick, instead na gumala-gala, maki-hangout sa mga barkada, ang naisip niya ay mag-sideline po, magtrabaho. Alam niyo naman po ay medyo may problema ngayon si Patrick sa kanyang tuition fee this coming enrollment, no? Kaya habang maaga, no, naglilikom or nagpupursige talaga si Patrick para makapaglikom ng pera para po sa kanyang tuition fee. So kahit anong trabaho po pinapasok na po ni Patrick, kagaya nga ito, no, construction. Nung nakaraan, nung nakita natin, ano din siya, no, nagka-car wash. So ngayon naman is construction. So matakin yung napakasipag na bata, no, ito si Patrick. Dito sa ginagawang, ano ba ginagawa mo dito Patrick? Tara, nilibor ka. So okay lang na mag-vlog ka dito? Okay lang daw. Okay lang daw. So, ilang araw na nag-aaral dito Patrick? Nag-labor? Nung Webis, nung linggo nagtigilig. Tapos Biyernes, Sabado. So ano ka dito? Sumasahod ka? Oo lang po. Arawan ka lang. Magkano naman ang per day, mataas nila. So ilang ka dito? Ilang araw kang gagawa dito hanggang mata? So yun nga no, ang arawan ni Patrick ay 500 per day. So medyo okay na rin. Hindi na din talaga no. Hindi na lugi kumbaga bilang isang siya labor. So kumbaga instead labor, so alalay ng kumbaga karpentero talaga, no. Siya yung inuutos-utusan or ano ang gagawin, ano pa ang kailangan na iabot niya no sa karpentero. Siya yung laborer. So 500 it's okay na, no. Sa ngayon talaga is standard talaga naman ng mga ganitong trabaho ay 500. Kung ikaw talaga ang karpentero or tagagawa ay medyo rank, mataas-taas talaga ang rank no ng sahod. Pero hindi na masama no ang 500 pesos para kay Patrick. So sa isang linggo kung makapagtuloy-tuloy ang kanyang trabaho, sa isang linggo abutin din ng 3,000 no, 3,000. So mas okay no, mas okay na ganun ang ni Patrick gagawin habang bakasyon. So susulitin ang araw para makapaglikom nga no ng kanyang pang-tuition fee. So araw ng gagawa dito hanggang matapos. Gano'n pa katagal? Naman lang po, pag halimbawa, kapon ako mapala mong hapon na ako available. So kahit may pasok ka, nag-ano ka dito? Nag-labor ka? Hindi, di ba may hapon kasi may pasok talaga totally. Tapos mapasa mo lang ng project o yung mga interview ko. Tapos pinasa ko man yung pinapasa ko na lang. Maga ako nagpasok, tapos nagtuloy ako. So medyo dito. Sino ang ginagawa mo dito? Mag-anak mo? Oo. Mag-anak mo? So nag-extra ka dito. Ba't ka nag-extra, Patrick? Bakit ka nag-extra? Sayang lang. Mga pang taon-taon mo? Allowance ko. So kahit may pasok pala, nag-ano ka dito, nag-extra. Paano yan pag full day ka sa school, di ka naka-extra dito? Pag na-asman muna po ako sa professor namin kung ano yung mga pasok na gagawin. Kung kaya man hagulin, minsan hindi ko na muna inapasokan. So mas ba inuuna mo pag-labor? As much as possible na kaya mo pagsabayin. So yun So si Patrick ay isang working student, no, working student. So minsan kahit na may pasok, nagtatrabaho siya. Pang dagdag sa kanyang allowance, syempre as a nursing student, magastos, maraming project talaga ang ginagawa, di ba? So alam ng mga alam ng mga parents na nagpapaaral po ng nursing, no? And alam din po ng mga estudyante, no, na nag-aaral nagte-take ng nursing, no? So naintindihan nila si Patrick kung bakit ginagawa ni Patrick ito, no? Ito ay yung mga trabaho sideline, tulong din po 'yan. Sa bagay, sabi nga ni Patrick, sayang, di ba? Sayang din naman, kita din 'yun, no? Kita din 'yun. Marangal na trabaho, no? Nakakatulong sa kanya sa pang-tuition, sa pang-allowance, no, pang-project, pang-kain, no. Walang masama. Sabi nga hangga't kayang ipagsabay ang trabaho at ang pag-aaral, no? Go.
So, ito nakakabilib ang batang ito, no? Dahil hindi nasagi sa isip niya, no? Kahit na hirap na siya, no? Pero marunong siyang manage ng oras. Marunong si Patrick mag-manage ng oras niya, kung paano niya i-handle. No, gaya ng sabi niya, if, sa school daw, pag hindi naman daw masyadong busy o kaya niya naman daw, no? Ay nagpapaalam naman daw siya sa kanyang professor para makapag sideline, no? Makapagtrabaho, maka-earn. So, siguro yan yung time na siguro medyo easy lang, walang masyadong ginagawa, di ba? So, pero mas talaga siya, no? Ito yung bata na nakikitaan mo na kahit hirap na hirap, pero tuloy pa rin sa kanyang pangarap, no? Hindi ka, kung ikaw ay tumutulong sa batang ito, hindi ka kumbaga hindi ka magsisisi bakit mo siya tinutulungan. Kasi nga po, no, nakikita mo yung porsigido, no, porsigidong mag-aral, na hindi nasagi sa isip niya na huminto na lang, no, magtrabaho na lang, or mag-change ng another course. Kasi di ba alam naman natin na nursing ay napakalaki ng tuition fee, ang laki ng gastos, no? Pero si Patrick ay kinakaya niya. Siguro ang kanyang puso talaga, no, ay para doon, no? Gusto niya talaga maging nurse someday. Gusto niya talaga na makapagtapos as a nursing. Kaya nagpupursige din talaga siya, no? So ito po. Sabay para saan? Para allowance po. Para sa sarili mo. Mapadala ka sa mama mo? Pinapapa mo? Hindi po. Ay, si Papa po minsan na dagdagan ko sa competition. Hindi, sige, ikaw nagbibigay ka sa akin. Hindi po. Hindi. So, kumusta Patrick, ang last vlog natin, di ba, ay, isang buwan na ba yun? Wala pa naman. Wala pa naman po. At napakarami ang naawa at may mga nagpapot din ng tulong. At gusto nilang malaman kung magkano ba ang tuition mo sa isang SEM. Nung ngayon pong second year, nasa 30 plus po. So ngayon, 39 ka na. first SEM, ngayon di ba mag-second year ka na? Enroll ka na, hindi ba? Hindi po. So paano? Tapos, Hindi pa babayaran pa kami ng early. sa first year? Opo, itong first year, pag nag-final na kami, babayaran namin yung early na 10,000. 10,000 yun. Meron ka na pang tuition? Ay, may pambayad ka na? O yung sa early, wala pa po. Pero fully paid na pa, early na lang babayaran ko po. Yung po yun sa mga radyan namin. Yun yung pinag-ipunan mo ngayon sa mga kinikita mo. So paano mo babayaran naman yung second year mo sa first SEM? Paano mo babayaran yung tuition nun? Hindi ko po alam. Extra? Siguro po. Pag kinaya. Hindi ka naman hihinto sa sa pag-aaral. Kaya pa po. Pero paano pagkaya pa? Kaya pang paaralin yung sarili? Hindi man po kung may naman po kasi kumbaga hindi man po kailangan pa nag-enroll ka babayaran mo malaki, hindi mo po ganun. Unti-unti po. Kahit pa unti-unti po. So sa isang SEM mo next year, magkano ang buong kailangan mo? Sa next year po. Sa susunod na pasukan. Kasi ngayon di ba 10,000 ang balance mo? Opo. So sa susunod na school year, magkano na ang buong SEM para lahat-lahat? I think mga 86,000 po. 86. Isang taas, isang SEM lang yan? Hindi po ano yun, isang taon. Akala ko. So parang nasa 40 plus sa isang SEM. Opo. So ngayon meron kang iaabot sa'yo. So yun nga, no, ganyan po kalaki ang nursing. Alam nyo, sa first year medyo medyo less pa ang tuition fee or semester, no? First semester kasi yan. Ang semester every 4 months yan, 4 to 5 months yan, no? Pero pag dumating na sa second year, unti-unti na po yung tumataas. Unti-unti na pong lumalaki din yung gastos. Hanggang sa magiging 4th year, no? As in, mas malaki na din po talaga. No, ganyan po yung kaya natutulungan din si Patrick ng kanyang tatay, magulang. And also, no, ng Kalingap, si Kalingap Dan, di ba, tumutulong din po sa kanya. Kayo, mga sponsor, no, na nanonood sa mga vlog ni Kalingap Dan, no, na tumutulong din po kay Patrick. Laking tulong po yan talaga kay Patrick. Patrick, na tulong para sa'yo. And ito ay para sa tuition fee mo. Ha? May nagpabot kasi ng tulong sa'yo. So, hindi ka na mag-iisip. So, sa next school year, next isang SEM. So, meron na mag-ibigay sa'yo na nagpabot. So, sagot niya na isang SEM mo. Diba? So, may nasaan na may mag-ibigay sa'yo. Kasi noon may mga nagpabot ng mga pang-allowance, diba? Hanggang sa naipon. Tapos nga may isang nakapanood na isang tao na sinagot niya isang SEM mo. Nagpadala siya ng 43,000. Pasok na yan sa isang. Wow! So, ayan, no? Galing. So, may sumagot ng 1 SEM ni Patrick for the second year, no? So ang galing, di ba, ang laking ginhawa para kay Patrick. Ito nakikita ko sa mukha nga ni Patrick, parang hindi siya makapaniwala, no? Hindi makapaniwala si Patrick na sa ganung kalaking halaga may magbibigay sa iyo ng ganun. Di ba, hindi mo naman kakilala, no? Pero dahil nga sa mga viewers, no, na nanonood, na may mga busilak na puso na naantig sa kwento ng buhay ni Patrick, ayan po, nagpaabot po sila ng tulong. Sagot po, no, ang first semester ng second year para sa second year ni Patrick. So maraming salamat po talaga, no? Ito ay laking tulong, no, ang nagawa po ninyo para kay Patrick. Siyempre kay Kalingap Dan din po, no, dahil kay Kalingap Dan naging tulay po kayo para sa kay Patrick. At syempre sana po ay tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy sana ang support ninyo kay Patrick hanggang sa makatapos po ang batang ito. Kasi nakikita ko talaga dito, no, kay Patrick na napakaano po talaga siya.
pursigido na mag-aral, may pangarap sa buhay, no? Sana ay tulungan natin kasi alam niyo kung ang batang ito wala namang pangarap sa buhay, hindi po ito magsasakripisyo ng magtrabaho, no? Siguro hihinto na talaga 'yan, di ba? Or mag-shift ng another course, no? Pero siya talaga ay sabi nga niya, no? Yung ano naman po yung tuition fee ay ano naman po 'yan, unti-unti naman pong mababayaran hanggang fully paid, ano? Kumbaga kulang na lang makakapag-diskarte pa naman daw siya, no? Pero yan, no? Sabi nga ay ano lang, no? Magsikap lang, no? Dito sa hirap, no? Sa hirap na dinadaanan mo, dito ka magiging matatag, dito ka natuto. Kaya talagang ay saludo tayo dyan kay Patrick. Sa mga hindi pa po nakapanood ng video na to tungkol kay Patrick, panoorin nyo po sa channel ni Kalingap Dan. Panoorin nyo po ang buong kwento ng storya ni Patrick. At sana po ay tuloy-tuloy po ang tulong sa batang ito para naman po ay naging isa kayo so na makapagbigay po ng panibagong buhay, no? Pagbabago para kay Patrick at sa kanyang pamilya. Sana po ay biyayaan po kayo ni Lord ng marami pang blessings, no? At syempre si Lord na po ang bahalang magbalik ng siksiklig at umaapaw na biyaya po sa inyo. So maraming salamat po mga kalingap, no? Mga Danjoy Natics dyan. Please supportahan niyo po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs Kalingap Rab, at syempre kay Kalingap Dan din po. At huwag niyo din pong kalimutan ang Team Brooks na lagi pong nandito para po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. See you tomorrow. Bye!